Sa paanan ng isang matayog at misteryosong bundok, may isang maliit na baryong tila nakalimutan na ng panahon. Napapalibutan ito ng makakapal na kagubatan, kung saan ang hangin ay may dalang kakaibang lamig at bulong na hindi maipaliwanag. Sa araw, ang bundok ay mukhang payapa, luntian, tahimik, at tila yakap ang langit. Ngunit pagsapit ng gabi, nagiging iba ang anyo nito. Ang katahimikan ay napapalitan ng mga aninong gumagalaw, at ang hangin ay nagiging mas mabigat, parang may lihim na nais ibunyag. Sa baryong iyon nakatira si Amaya, isang dalagang kilala sa kanyang kakaibang katahimikan. Hindi siya tulad ng ibang kabataan na masigla at puno ng kwento. Mas pinipili niyang mag-isa, nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa likod ng kanilang kubo, o kaya'y naglalakad sa gilid ng kagubatan habang pinagmamasdan ng bundok. Mula pagkabata, may kakaiba na kay Amaya. Madalas siyang makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. May mga pagkakataong naririnig niya ang tila mahihinang awit mula sa kabundukan. Mga himig na walang salita ngunit puno ng damdamin. Sa tuwing maririnig niya iyon, hindi niya mapigilang mapalapit sa kagubatan, tila may humihila sa kanya. Ngunit may mahigpit na babala ang mga matatanda sa baryo. Huwag na huwag lalapit sa bundok kapag palubog na ang araw. Ayon sa mga kwento, may isang diwata na naninirahan sa tuktok nito. Isang nilalang na hindi basta nagpapakita sa mga tao. Sinasabing siya ang tagapangalaga ng kagubatan, ang bantay ng balanse ng kalikasan. Ngunit kapag nagalit, kaya niyang magdulot ng kapahamakan, pagkalagas ng ani, pagkawala ng mga hayop, at kung minsan, pagkawala ng tao. Marami na raw ang nagtangkang umakyat sa bundok, ngunit iilan lamang ang nakabalik. At ang mga nakabalik, hindi na kailanman naging pareho. Isang gabi, habang ang buong baryo ay himbing na sa pagtulog, nagising si Amaya sa isang pamilyar na tunog. Ang awit, ngunit sa gabing iyon, mas malinaw ito kaysa dati. Parang may tumatawag, hindi lang basta awit, kundi isang paanyaya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kanilang kubo, maingat na hindi magising ang kanyang ina. Paglabas niya, sinalubong siya ng malamig na hangin at liwanag ng buwan na tila gumagabay sa kanyang landas. Hindi siya nagdalawang isip. Tinahak niya ang daan papunta sa kagubatan. Habang papalalim siya sa gubat, napansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila mas mataas, ang mga dahon ay mas makapal, at ang hangin ay mas malamig. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Parang nararapat lamang na naroon siya. Hanggang sa makarating siya sa isang maliit na liwanag sa gitna ng dilim. Isang malinaw na sapa ang dumadaloy, at sa tabi nito ay may isang babaeng nakatayo. Ang kanyang buhok ay mahaba at tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang balat ay maputla ngunit maliwanag. At ang kanyang mga mata ay tila may dalang sinaunang lihim. Hindi gumalaw si Amaya. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, parang matagal na niyang kilala ang nilalang na iyon. Matagal na kitang hinihintay, marahang wika ng babae. Napalunok si Amaya. Sino ka? Ngumiti ang babae, isang ngiting hindi maipaliwanag kung ito ba'y mabuti o mapanganib. Ako ang bantay ng bundok, sagot niya. Ako ang tinatawag nilang diwata. Napalalim ang paghinga ni Amaya. Ang mga kwento ay totoo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita ang diwata. At ikaw ang susi sa pagbabalik ng balanse.
Napakunot ang noo ni Amaya. Hindi ko naiintindihan. Lumapit ang diwata at sa bawat hakbang nito, tila humihinto ang hangin. May paparating na panganib, patuloy nito. Isang dilim na magmumula sa puso ng tao. At kapag nangyari iyon, ang bundok na ito, ang buong kagubatan, ay mawawasak. Napatingin si Amaya sa paligid. Ang mga puno, ang sapa, ang tahimik na mundo, lahat ng ito ay tila biglang naging marupok. Bakit ako? Tanong niya, halos pabulong. Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip, itinaas nito ang kamay at marahang hinawakan ang noo ni Amaya. Sa isang iglap, bumaha ang mga larawan sa kanyang isipan, mga eksenang hindi niya pa nararanasan. Mga apoy na lumalamon sa kagubatan, mga taong sumisigaw, at isang aninong hindi niya maaninag ang mukha. Napaatras siya, hingal na hingal. Ano? Ano yon? Ang hinaharap, sagot ng diwata. Tahimik ang paligid. Hindi mo kailangang sagutin ngayon, dagdag ng diwata. Ngunit tandaan mo, hindi ka aksidenteng narito. May dahilan kung bakit ikaw ang nakarinig ng aking tawag. Unti-unting nawala ang liwanag sa paligid, at kasabay nito ay naglaho ang diwata. Naiwan si Amaya sa gitna ng kagubatan, nag-iisa. Ngunit hindi na siya ang dati. Sa kanyang puso, may isang bagong takot, at isang mas malaking tanong. Ano ang kanyang papel sa kapalaran ng bundok? At handa ba siyang harapin ito? Hindi agad nakabalik sa pagtulog si Amaya matapos ang kanyang karanasan sa kagubatan. Nang siya'y makauwi bago sumikat ang araw, tila ba ang kanyang mga paa ay kusang gumagalaw, habang ang kanyang isipan ay nananatiling naiwan sa tabi ng malinaw na sapa kung saan niya unang nasilayan ang diwata. Humiga siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kisame ng kanilang kubo. Ang bawat salitang binitiwan ng diwata ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip. Ikaw ang susi sa pagbabalik ng balanse. Ano ang ibig sabihin noon at bakit siya? Kinabukasan, maagang nagising ang buong baryo sa tila kakaibang ingay ng mga alagang hayop. Ang mga manok ay nagkakagulo, ang mga aso ay tila hindi mapakali, at ang mga kalabaw ay ayaw lumapit sa kanilang mga kulungan. May masamang nangyayari, bulong ng isang matandang lalaki sa gitna ng nagtitipong mga tao. Lumabas si Amaya at napansin niyang kakaiba ang kilos ng lahat. May kaba sa kanilang mga mukha, isang uri ng takot na hindi madaling ipaliwanag. May nakita raw na bakas sa paanan ng bundok, sabi ng isa. Hindi tao, pero hindi rin hayop. Nanlamig si Amaya. Hindi niya masabi kung ito ba'y konektado sa kanyang nakita noong gabi. Ngunit may kung anong bumibigat sa kanyang dibdib. Lumapit ang kanyang ina. Amaya, huwag kang lalapit sa bundok ngayon. May kung anong hindi tama. Tahimik lamang siyang tumango, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya kayang manatiling malayo. Habang abala ang baryo sa pag-uusap at pangamba, napansin ni Amaya ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng daan, si Aling Sela. Kilala ito sa baryo bilang tahimik at bihirang magsalita, ngunit sinasabing marami itong alam tungkol sa mga lumang kwento at lihim ng bundok. Lumapit si Amaya. Aling Sela, mahina niyang tawag. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay tila matagal nang nakakakita ng higit pa sa karaniwan. Narinig mo na, hindi ba? Tanong nito. Napatigil si Amaya. Ang alin po? Ang tawag ng bundok, sagot ng matanda, diretso ang tingin sa kanya. Napayuko si Amaya, tila nahuli sa isang lihim na pilit niyang itinatago.
Hindi ka dapat natatakot, patuloy ni Aling Sela. Ngunit hindi rin ito biro. Kilalang kilala niyo po ba ang diwata? Tanong ni Amaya, may halong pag-aalinlangan. Saglit na natahimik ang matanda bago sumagot. Hindi ko siya nakita. Pero ang aking ina, oo. Napatingin si Amaya. Ayon sa kanya, ang diwata ay hindi lamang tagapangalaga. Dagdag nito. Siya rin ay tagapagpasa ng tungkulin. Kapag may panganib na hindi niya kayang harapin mag-isa, pumipili siya ng tao. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Amaya. Isang tagapamagitan, patuloy ni Aling Sela. Isang mag-uugnay sa mundo ng tao at sa mundo ng mga nilalang na hindi nakikita. Tahimik si Amaya, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Aling Sela, mahina niyang sambit. Paano kung ako po iyon? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, inabot nito ang kamay ni Amaya at mahigpit na hinawakan. Kung ikaw nga, sabi nito, hindi mo na matatakasan ng landas na iyon. Napalunok si Amaya. May mga bagay na kailangan mong malaman, dagdag pa ng matanda. Mga lihim na matagal nang nakabaon. Anong lihim po? Tumingin si Aling Sela sa bundok na tila mas madilim kaysa karaniwan kahit tirik ang araw. Ang bundok na iyan, wika niya, ay hindi lamang tahanan ng diwata, isa itong selyo. Selyo? Ulit ni Amaya. Isang sinaunang puwersa ang nakakulong sa kailaliman nito, paliwanag ng matanda. Isang dilim na minsan nang nagtangkang lumamon sa buong kagubatan. Matagal na itong napigilan, ngunit may mga palatandaang ito'y unti-unting nagigising. Parang muling bumalik ang mga larawang nakita ni Amaya, ang apoy, ang sigaw, ang anino. Kung masisira ang selyo, patuloy ni Aling Sela, hindi lamang ang bundok ang mawawala, pati ang baryo at lahat ng nasa paligid. Napahigpit ang hawak ni Amaya sa kanyang damit. Ano po ang kailangan kong gawin? Ngumiti ng bahagya ang matanda, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hanapin mo ang katotohanan, sagot niya, at higit sa lahat, kilalanin mo ang sarili mo. Bago pa makapagtanong si Amaya, unti-unting tumayo si Aling Sela at naglakad palayo, tila may sariling mundong sinusundan. Naiwan si Amaya, nakatitig sa bundok. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang ito misteryoso sa kanyang paningin. Ito ay naging isang babala. At marahil, isang tadhana. Sa kanyang dibdib, unti-unting umuusbong ang isang bagay na hindi niya pa naramdaman noon. Isang lakas na may kasamang pangamba. Hindi na siya maaaring umatras. Sapagkat ang landas ay nagsimula na. Hindi na mapakali si Amaya. Maghapon man siyang manatili sa kanilang kubo o tumulong sa mga gawain sa baryo, hindi mawala sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ni Aling Sela at ang mga larawang ipinakita ng diwata. Ang bundok na dati tanaw lamang, ngayon ay tila may sariling presensya, parang may matang nakamasid, naghihintay. Kinagabihan, muling naging tahimik ang buong baryo. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapareho ng dati. May halong pangamba, may bigat na tila nakasabit sa hangin. At muli, dumating ang awit. Mas malinaw, mas malalim, mas mapilit. Napapikit si Amaya. Hindi na niya ito kayang balewalain. Dahan-dahan siyang tumayo, sinuot ang kanyang manipis na balabal at tahimik na lumabas ng kubo. Hindi na siya nag-alinlangan, hindi na siya nagtanong. Alam na niya ang gagawin. Tinahak niya ang landas patungo sa kagubatan. Ngunit sa gabing iyon, iba ang kanyang pakiramdam.
Hindi na lamang siya isang tagamasid. Parang siya ay tinatawag upang kumilos. Habang papalalim siya sa gubat, napansin niyang tila mas madilim ang paligid. Ang mga puno ay masiksik at ang liwanag ng buwan ay hirap makalusot sa makapal na dahon. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng mga tuyong dahon. At sa bawat tunog, tila may gumaganti. May sumusunod. Napahinto siya. May tao ba? Mahinang tawag niya. Walang sumagot. Ngunit may narinig siyang kakaibang ungol. Mababa, mabigat, at hindi pangkaraniwan. Unti-unti siyang napaatras. Mula sa likod ng isang malaking puno, may isang nilalang na lumabas. Ito ay tila anyo ng hayop, ngunit may mga matang kumikislap sa dilim, mga matang puno ng galit. Ang katawan nito ay tila binabalot ng anino, at ang bawat galaw nito ay may dalang banta. Napaatras si Amaya, nanginginig. Hindi ka dapat narito, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi siya umatras ng tuluyan. Sa halip, may kung anong nag-udyok sa kanya na manatili. Unti-unting lumapit ang nilalang. At sa sandaling iyon, parang muling bumalik ang boses ng diwata sa kanyang isipan. Hindi lahat ng nasa bundok ay kalaban, ngunit hindi rin lahat ay kaibigan. Napapikit si Amaya. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi siya tumakbo. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay, hindi bilang panlaban, kundi bilang tanda ng pagtanggap. Hindi kita kalaban, marahan niyang sabi. Huminto ang nilalang. Ang mga mata nitong nagliliyab ay tila unti-unting kumalma. Ang ungol ay napalitan ng mababang paghinga. Isang hakbang pa ang ginawa nito. At sa halip na umatake, yumuko ito. Napadilat si Amaya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Hindi ka halimaw, bulong niya. Sa sandaling iyon, ang anyo ng nilalang ay tila nagbago. Ang anino ay unti-unting humiwalay at ang tunay nitong anyo ay lumitaw. Isa itong malaking usa, ngunit may mga sungay na tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Isang tagapagbantay, isang nilalang ng kagubatan, at tila isang pagsubok. Mula sa likod niya, muling lumitaw ang liwanag. Napili mo ang tama. Napalingon si Amaya. Naroon ang diwata, nakatayo sa tabi ng sapa gaya ng unang gabi. Hindi lahat ng lakas ay nasusukat sa pakikipaglaban, dagdag nito. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magtiwala. Napatingin si Amaya sa usa na ngayoy tahimik na lamang na nakatayo sa kanyang tabi. Isa itong unang pagsubok, sabi ng diwata. At nalampasan mo. Pagsubok? Ulit ni Amaya. Tumango ang diwata. Kung ikaw ang magiging tagapamagitan, paliwanag nito. Kailangan mong matutong makinig, hindi lamang sa mga tao, kundi sa mga nilalang na matagal nang nakalimutan. Tahimik si Amaya, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Ngunit ito ay simula pa lamang, dagdag ng diwata. May mas mahihirap pang darating. Ang dilim, mahina niyang sambit. Papunta na, sagot ng diwata. Humangin ng malamig. Ang mga dahon ay biglang kumaluskos at ang paligid ay tila muling nagbago. Bukas ng gabi, wika ng diwata. Pumunta ka sa itaas ng talon. Doon magsisimula ang tunay mong paglalakbay. At tulad ng dati, unti-unting naglaho ang diwata. Naiwan si Amaya, ngunit hindi na siya nag-iisa. Ang usa ay nanatili sa kanyang tabi. Isang tahimik na bantay. Isang paalala na ang landas na kanyang tinatahak ay hindi na maaaring talikuran.
At sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unting nabubuo ang isang katotohanan. Hindi siya pinili ng diwata ng walang dahilan. Maagang nagising si Amaya kinabukasan, ngunit tila ba hindi siya tunay na nakatulog. Ang kanyang isipan ay abala sa mga nangyari. Ang nilalang sa kagubatan, ang diwata, at ang paanyaya sa itaas ng talon. Ang bundok ay tila mas malapit ngayon. Mas buhay. Mas mapanganib. Sa buong maghapon hindi siya mapakali. Kahit ang simpleng pag-igib ng tubig o pagtulong sa kanyang ina ay tila mabigat sa kanyang katawan. Paulit-ulit niyang naiisip ang sinabi ng diwata. Doon magsisimula ang tunay mong paglalakbay. Pagsapit ng dapit hapon, hindi na niya hinintay ang gabi. Tahimik siyang umalis. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok sa kagubatan, may isang boses ang tumawag sa kanya. Amaya. Napalingon siya. Naroon si Aling Sela, nakatayo sa lilim ng isang puno, tila matagal nang naghihintay. Pupunta ka na, sabi ng matanda, hindi na nagtatanong. Opo, mahinang sagot ni Amaya. Lumapit si Aling Sela at iniabot ang isang maliit na bagay, isang lumang kwintas na may palawit na tila yari sa bato, ngunit may kakaibang kinang. Ito ay pagmamay-ari ng aking ina, paliwanag niya. At ayon sa kanya, ito ay galing sa bundok. Nag-alinlangan si Amaya. Hindi ko po maaaring tanggapin. Kailangan mo, putol ng matanda. Darating ang oras na mauunawaan mo kung bakit. Dahan-dahang tinanggap ni Amaya ang kwintas. Nang hawakan niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang init, parang may buhay ang bato. Mag-ingat ka, dagdag ni Aling Sela. Ang bundok ay hindi lamang sumusubok, ito rin ay nagbubunyag. Tumango si Amaya at tuluyan ng pumasok sa kagubatan. Habang siya'y papalapit sa talon, narinig niya ang malakas na agos ng tubig. Ngunit kasabay nito ay may isa pang tunog, isang pamilyar na awit, ngunit ngayon ay tila mas mabigat, mas puno ng lungkot. Nang makarating siya, tumambad sa kanya ang isang napakagandang tanawin. Ang talon ay bumabagsak mula sa mataas na bato, at ang tubig nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit sa gitna ng kagandahang iyon, may kakaibang pakiramdam. Parang may nakatagong lihim ang lugar. At dumating ka nga. Napalingon si Amaya. Naroon ang diwata, nakatayo sa ibabaw ng isang bato, tila bahagi ng kalikasan mismo. Ano po ang gagawin ko? Tanong ni Amaya. Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip, itinuro nito ang tubig sa ibaba ng talon. Lumapit ka, sabi nito. Dahan-dahang lumapit si Amaya sa gilid ng tubig. Tahimik ang paligid maliban sa agos ng talon. Tumingin ka, utos ng diwata. Sumunod si Amaya. Sa una, ang kanyang nakita ay sarili lamang niyang refleksyon. Ngunit maya-maya, nagsimulang magbago ang imahe. Ang kanyang mukha ay napalitan ng ibang anyo. Isang batang babae na nakatayo sa gitna ng kagubatan, umiiyak. Sa kanyang paligid, may mga taong nagtatakbuhan, may apoy at may sigawan. Napaatras si Amaya. Ano yon? Tanong niya, nanginginig. Isang ala-ala, sagot diwata. Hindi sa iyo, kundi sa bundok. Muling tumingin si Amaya. Ngayon, ang nakita niya ay isang grupo ng mga tao na may dalang mga sulo at sandata. Sila'y umaakyat sa bundok, puno ng galit. At sa kanilang harapan, isang liwanag. Isang anyo. Ang diwata.
Ngunit hindi ito katulad ng nasa kanyang harapan ngayon. Ang diwata sa alaala ay tila mas mabagsik, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, at ang hangin sa paligid niya ay tila nagngangalit. Anong nangyari? Bulong ni Amaya. Pagtataksil, sagot ng diwata. Tahimik ang paligid. Matagal na panahon na ang nakalipas, patuloy nito. Tinanggap ng bundok ang mga tao, pinrotektahan sila, ngunit sa huli, pinili nilang sirain ang hindi nila nauunawaan. Napayuko si Amaya. Kaya nagalit kayo, sabi niya. Hindi lamang galit, sagot ng diwata. Nasira ang balanse. Unti-unting naglaho ang mga imahe sa tubig. Ang selyo na pumipigil sa dilim, dagdag ng diwata, ay pinatibay ng aking kapangyarihan at ng tiwala sa pagitan ng tao at kalikasan. Ngunit ngayon, mahina nitong sambit, ang tiwalang iyon ay muling nasisira. Napahawak si Amaya sa kwintas. Ako ba ang magbabalik ng tiwala? Tanong niya. Tumingin ang diwata sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi sapat ang isang tao, sagot nito. Ngunit ang isang tao ay maaaring magsimula. Tahimik si Amaya. Ang susunod mong pagsubok, wika ng diwata, ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi sa katotohanan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May isang tao sa inyong baryo, sagot nito, na may kinalaman sa unti-unting paggising ng dilim. Napatigil si Amaya. Sino? Ngunit hindi na sumagot ang diwata. Sa halip, unti-unti itong naglaho, kasabay ng paglakas ng agos ng tubig. Naiwan si Amaya sa tabi ng talon, hawak ang kwintas, at puno ng bagong tanong. Kung ang panganib ay nagmumula sa tao, sino ang dapat niyang pagkatiwalaan? At sino ang dapat niyang harapin? Pagbalik ni Amaya sa baryo kinabukasan, iba na ang kanyang pakiramdam. Ang mga taong dati pamilyar sa kanya ay tila nagkaroon ng bagong anyo. Parang bawat ngiti ay may tinatagong lihim. Bawat tingin ay may kasamang tanong. Ang sinabi ng diwata ay patuloy na umuukit sa kanyang isip. May isang tao sa inyong baryo. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ngunit alam niyang kailangan niyang magmasid. Habang naglalakad siya sa gitna ng baryo, napansin niyang mas tahimik ang mga tao kaysa dati. Ang mga usapan ay pabulong, ang mga kilos ay tila may pag-iingat. May nangyayari. At tila lahat ay may alam, maliban sa kanya. Amaya. Napalingon siya. Naroon si Tomas, isang kabataang lumaki kasama niya sa baryo. Kilala ito bilang masipag at maaasahan, ngunit sa mga sandaling iyon, may kakaiba sa kanyang mga mata. Parang may tinatagong pag-aalala. Napansin mo rin ba? Tanong nito. Ang alin? Sagot ni Amaya. Ang mga hayop, wika ni Tomas. May ilan na namang nawawala kagabi at may nakita akong bakas sa gilid ng kagubatan, parang may hinuhukay. Napakunot ang noo ni Amaya. Hinuhukay? Tumango si Tomas. Hindi ito gawa ng hayop, dagdag niya. Parang may naghahanap ng kung ano. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Amaya. Pwede mo ba akong samahan mamaya? Tanong ni Tomas. Gusto kong bumalik doon bago magdilim. Saglit na nag-isip si Amaya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala. Ngunit kung may kinalaman ito sa sinasabi ng diwata, hindi niya maaaring balewalain. Sige, sagot niya.
Pagsapit ng hapon, magkasama nilang tinahak ang landas papunta sa gilid ng kagubatan. Tahimik ang kanilang paglalakad. Ngunit sa bawat hakbang, tila mas lumalalim ang bigat ng hangin. Hanggang sa makarating sila sa lugar na tinutukoy ni Tomas. At doon, agad nakita ni Amaya ang kakaiba. May bahagi ng lupa na tila bagong hukay. Ang mga damo ay nakatagilid at ang lupa ay hindi pa tuluyang natutuyo. Lumapit siya at nang kanyang silipin ang hukay, napahinto siya. May isang lumang bagay sa loob. Isang piraso ng bato, maitim, makinis at tila may bahagyang ukit. Naramdaman ni Amaya ang kakaibang panginginig sa kanyang katawan. Parang may kumikilala sa kanya ang bagay na iyon. Hinawakan ko na iyan kanina, sabi ni Tomas. Pero parang may mali. Dahan-dahang kinuha ni Amaya ang bato. Sa sandaling dumampi ito sa kanyang balat, biglang nagdilim ang kanyang paningin. At sa isang iglap, mga imahe ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang lalaking nakatayo sa parehong lugar. May hawak na pala. At sa kanyang paanan, marami pang batong katulad nito. Ngunit ang pinaka nakakatakot, ang mukha ng lalaki ay kilala niya. Napabitaw si Amaya sa bato, hingal na hingal. Anong nangyari? Tanong ni Tomas. Nag-aalala. Hindi agad sumagot si Amaya. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Dahil ang kanyang nakita ay hindi lamang alaala. Ito ay babala. Tomas, mahina niyang sabi. Oo? May iba pa bang nakakita nito? Umiling si Tomas. Tayo lang. Napatingin si Amaya sa kanya. Sinusubukan niyang basahin ang kanyang mukha kung may itinatago ba ito. Ngunit ang kanyang nakita ay pag-aalala lamang. Walang bakas ng kasinungalingan. May kailangan akong malaman, sabi ni Amaya. Pero hindi pa ngayon. Napatango si Tomas. Kahit halatang nalilito. Ako'y magtitiwala sa'yo, sagot niya. Ngunit sa loob-loob ni Amaya, isang mabigat na tanong ang bumabalot sa kanya. Kung ang lalaking nakita niya sa pangitain ay totoo, at kung siya ay mula sa baryo, ibig sabihin, ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaakala niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang tungkulin. Hindi lamang niya kailangang iligtas ang bundok. Kailangan din niyang harapin ang isang taong maaaring kanyang kilala. Magdamag na hindi nakatulog si Amaya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang pangitain, ang lalaking naguhukay sa gilid ng kagubatan, ang mga batong itim at ang pamilyar na anyo na tila ayaw magpakita ng buo sa kanyang alaala. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi iyon isang estranghero. At iyon ang higit na nakakatakot. Kinabukasan, tila normal ang lahat sa baryo. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang gawain, ang mga bata ay naglalaro, at ang mga matatanda ay nag-uusap sa ilalim ng mga puno. Ngunit para kay Amaya, ang bawat mukha ay may anino ng pagdududa. Sino sa kanila? Sino ang may kinalaman sa paggising ng dilim? Habang nagigib siya sa poso, napansin niya ang isang lalaking papalapit, si Mang Isko, ang pinakamatandang magsasaka sa baryo. Kilala ito bilang tahimik at bihirang makisalamuha, ngunit iginagalang ng lahat. Maaga kang gising, sabi nito. Opo, sagot ni Amaya, pilit na kalmado. Tinitigan siya ni Mang Isko, matagal, tila may sinusukat. Mag-ingat ka sa bundok, dagdag nito. May mga bagay doon na hindi dapat ginagalaw.
Nanlamig si Amaya. Bakit niyo po nasabi? Tanong niya. Ngumiti ng bahagya ang matanda, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahil may mga taong nakakalimot sa hangganan, sagot nito, bago tuluyang umalis. Nanatili si Amaya, hawak ang timba, ngunit tila mabigat na ito sa kanyang mga kamay. May kakaiba kay Mang Isko. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may pamilyar na pakiramdam. At biglang bumalik sa kanya ang imahe. Isang lalaking may hawak na pala. Isang aninong hindi malinaw, ngunit may tindig na kahawig. Napakapit si Amaya sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya maaaring ipagsawalang bahala ang kanyang nararamdaman. Kinagabihan, hindi na siya naghintay ng tawag. Muli siyang nagtungo sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay ang usa, ang nilalang na kanyang nakilala bilang bantay ng bundok. Tahimik itong sumasabay sa kanyang bawat hakbang, tila gabay sa dilim. Habang papalalim sila sa gubat, napansin niyang may kakaibang enerhiya sa paligid. Ang hangin ay mas malamig at ang mga puno ay tila mas tahimik, parang may inaasahan. Hanggang sa makarating sila sa parehong lugar kung saan nila nakita ang hukay. Ngunit ngayon, may tao. Nakatayo sa tabi ng hukay. May hawak na pala. At dahan-dahang naghuhukay muli. Napahinto si Amaya. Ang kanyang hininga ay bumigat. Ang kanyang dibdib ay parang pinipiga. At sa wakas, nang bahagyang tumingin ng lalaki, nakilala niya ito. Si Mang Isko. Napaatras si Amaya, ngunit hindi niya napigilan ang mahinang paghinga na kanyang binitawan. Napalingon si Mang Isko. At sa kanilang pagtititigan, nawala ang lahat ng pagdududa. Alam kong darating ka, sabi nito, malamig ang tinig. Hindi makapagsalita si Amaya. Matagal ka na naming minamasdan, dagdag ni Mang Isko. Simula nang marinig mo ang tawag ng diwata. Bakit ninyo ginagawa ito? Sa wakas ay naitanong ni Amaya. Tumingin si Mang Isko sa hukay at kinuha ang isang itim na bato, katulad ng nakita nila ni Tomas. Dahil ito ang tunay na kapangyarihan ng bundok, sagot niya. Hindi ang diwata, kundi ang nakatago sa ilalim nito. Ang dilim, bulong ni Amaya. Ngumiti si Mang Isko. Hindi mo ito naiintindihan, sabi niya. Ang dilim ay hindi kaaway. Ito ay lakas, isang lakas na matagal nang ikinulong ng diwata. Napailing si Amaya. Kung totoo iyon, bakit may panganib? Dahil ayaw nilang makawala, sagot ni Mang Isko. Ang diwata at ang mga tulad niya, pinipigilan nila ang pagbabago. Lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagsimulang kumaluskos. At ang lupa sa paligid ay tila bahagyang gumalaw. Hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo, sabi ni Amaya. Nanginginig ngunit matatag ang tinig. Alam na alam ko, sagot ni Mang Isko. At hindi lang ako. Napakunot ang noo ni Amaya. Ano ang ibig ninyong sabihin? Ngunit bago siya makasagot, biglang sumigaw ang usa sa kanyang tabi. At mula sa likod ng mga puno, may mga anino na lumitaw. Mga taong nakatayo sa dilim. Tahimik. Nagmamasid. At unti-unting lumalapit. Napaatras si Amaya. Hindi lamang si Mang Isko ang sangkot. May iba pa. At tila mas marami sila kaysa sa inaakala niya. Tapos na ang panahon ng katahimikan, sabi ni Mang Isko. At magsisimula na ang pagbabalik. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amaya ang isang malamig na hangin
na dumaan sa kanyang likod. At isang pamilyar na presensya ang muling lumitaw. Ang diwata. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang kanyang anyo ay hindi na mapayapa. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang buong kagubatan ay tila naghahanda sa isang darating na banggaan. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang malamig na hangin. Ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos at ang lupa ay tila bahagyang yumanig, parang tumutugon sa presensya ng diwata. Sa harap ni Amaya, ang dating payapang anyo ng tagapangalaga ng bundok ay napalitan ng isang makapangyarihang nilalang na may dalang galit at babala. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag at ang hangin sa paligid niya ay umiikot na parang unos. "Tumigil ka, Isko!" Ang tinig ng diwata ay hindi malakas, ngunit sapat upang maramdaman ang bigat nito sa buong paligid. Hindi umatras si Mang Isko. Sa halip, ngumiti siya, hawak pa rin ang itim na bato. "Matagal kitang hinintay," sagot niya. "Panahon na para itigil mo ang pagbabantay." Unti-unting lumabas mula sa anino ang iba pang mga tao, mga lalaki at babae mula sa baryo. Ang kanilang mga mata ay tila walang emosyon at sa kanilang mga kamay ay may mga kaparehong batong itim. Napaatras si Amaya. Hindi lamang ito simpleng pagsuway. Isa itong grupo, isang lihim na matagal nang nabubuo. "Hindi ninyo naiintindihan ang inyong ginagawa," maring sabi ng diwata. "Ang lakas na inyong ginagalaw ay hindi para sa inyo." "Hindi mo kami mapipigilan," sagot ni Mang Isko. "Ang bundok ay hindi sa iyo." Sa sandaling iyon, itinaas niya ang hawak na bato. At tila tumugon ang lupa. Isang mababang ugong ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng bundok. Ang mga ugat ng puno ay bahagyang gumalaw at ang hangin ay naging mas mabigat. Napahawak si Amaya sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam, pareho ng nakita niya sa kanyang pangitain. Ang dilim ay nagigising. "Amaya." Napalingon siya sa diwata. "Panahon na," sabi nito. "Hindi mo na maaaring iwasan ito." "Anong gagawin ko?" tanong ni Amaya nanginginig. "Makinig ka," sagot ng diwata. "Hindi sa akin, kundi sa bundok." Napapikit si Amaya. Sa gitna ng kaguluhan, pinilit niyang patahimikin ang kanyang sarili. At sa loob ng katahimikang iyon, may narinig siya. Isang tibok. Isang mabagal, malalim na pulso, parang puso ng bundok. Sumabay ang kanyang paghinga. Unti-unti niyang naramdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ang hangin sa kanyang balat, at ang enerhiyang dumadaloy sa paligid. At sa sandaling iyon, nagbukas ang kanyang mga mata. Nagbago ang lahat. Ang kagubatan ay tila naging buhay. Ang mga puno ay kumilos, ang hangin ay sumunod sa kanyang paghinga, at ang liwanag ng buwan ay tila lumapit sa kanya. "Hindi maaari," bulong ni Mang Isko. Dahan-dahang itinaas ni Amaya ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niya kung ano ang gagawin. "Tumigil na kayo," sabi niya. Malinaw ang tinig. Ngunit hindi nakinig ang mga tao. Sa halip, sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga bato. At sa isang iglap, sumiklab ang dilim. Isang alon ng itim na enerhiya ang kumawala mula sa kanilang mga kamay, dumiretso patungo sa diwata. Ngunit bago pa ito tuluyang tumama, isang liwanag ang sumalubong dito. Mula kay Amaya. Napaatras ang mga tao. Ang dalawang puwersa, liwanag at dilim, ay nagbanggaan sa gitna ng kagubatan.
nagdulot ng malakas na hangin at pagyanig ng lupa. Napapikit si Amaya, pilit na pinananatili ang liwanag. Ramdam niya ang bigat nito, ang sakit, ang takot. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya bumitaw. Hindi ito ang paraan, sigaw niya. Sa likod niya, naramdaman niya ang presensya ng diwata, isang malamig ngunit matatag na lakas na sumusuporta sa kanya. Magtiwala ka, bulong nito. Unti-unting lumakas ang liwanag. At sa isang malakas na pagsabog, napaatras ang mga anino. Ang mga taong hawak ang mga bato ay napaluhod, tila nawalan ng lakas. Ngunit si Mang Isko, nanatiling nakatayo, at sa kanyang mga mata, mas lalong lumalim ang dilim. Hindi pa ito tapos, sabi niya, malamig ang tinig. Dahan-dahan siyang umatras, kasama ang kanyang mga kasamahan, at unti-unting nawala sa anino ng kagubatan. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay bumalik sa dati. Ngunit ang lupa ay hindi na pareho. Napabagsak si Amaya sa kanyang tuhod, hingal na hingal. Agad siyang nilapitan ng diwata. Ginawa mo ang hindi ko nagawa noon, sabi nito. Hindi ko alam kung paano. Mahina niyang sagot. Hindi mo kailangang malaman, tugon ng diwata. Kailangan mo lamang magtiwala. Tahimik si Amaya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ay simula pa lamang. Dahil kung ang dilim ay nagising na, hindi ito basta titigil. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya. Ang tunay na digmaan ay paparating pa lamang. Hindi na muling naging payapa ang baryo matapos ang nangyari sa kagubatan. Bagamat walang hayagang nagsasalita tungkol dito, ramdam sa bawat kilos at tingin ng mga tao ang bigat ng takot. May mga hindi na lumalabas ng bahay pagsapit ng dapit hapon. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa gilid ng kagubatan. At ang mga matatanda, lalo na ang mga tahimik noon, ay tila mas lalong naging mapagmatsyag. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Pagkakahati. May mga naniniwala na dapat igalang ang bundok at ang diwata. Ngunit may iba na lihim na sumasang-ayon kay Mang Isko. At iyon ang mas mapanganib. Sa gitna ng lahat, si Amaya ang pinakaapektado. Hindi lamang dahil siya ang nakasaksi, kundi dahil siya ang naging bahagi ng banggaan. Maghapon siyang nananatili sa kanilang kubo, tahimik, nag-iisip. Ang kanyang ina ay hindi na nagtatanong, ngunit ramdam niyang may pangamba rin ito. Kinagabihan, muling dumating ang malamig na hangin. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi awit ang kanyang narinig, kundi katahimikan. Isang mabigat, nakakapangilabot na katahimikan. Lumabas si Amaya. At sa gilid ng baryo, nakita niya ang usa, nakatingin sa kanya, tila may nais iparating. May nangyayari, bulong niya. Hindi sumagot ang nilalang, ngunit dahan-dahan itong lumingon patungo sa kagubatan at nagsimulang maglakad. Hindi na nag-alinlangan si Amaya. Sumunod siya. Habang papalalim sila sa gubat, napansin niyang mas malamig ang hangin kaysa dati. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw at ang karaniwang tunog ng mga kuliglig ay tila nawala. Parang huminto ang mundo. Hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya napupuntahan. At doon, nakita niya ang dahilan. Isang malaking bahagi ng lupa ang tila bumuka, parang may puwersang nagmula sa ilalim. Ang mga puno sa paligid ay natumba at ang hangin ay may dalang kakaibang bigat.
Hindi! Bulong ni Amaya. Lumapit siya. At sa gilid ng bitak sa lupa, may nakita siyang pamilyar. Isang itim na bato. Ngunit hindi lamang isa. Marami. Nakalat sa paligid, tila mga piraso ng isang bagay na dati buo. Napahawak siya sa kanyang kwintas. At sa sandaling iyon, muli niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya, mas malakas, mas magulo. At ito na ang simula. Napalingon si Amaya. Naroon ang diwata. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang kanyang anyo ay tila mas mahina. Ang liwanag sa kanyang katawan ay hindi na ganoon katindi, at ang kanyang mga mata ay may halong pag-aalala. Nasira ang bahagi ng selyo, sabi nito. Ano po ang ibig sabihin? Tanong ni Amaya. Ang dilim ay hindi na lamang nakakulong, sagot ng diwata. Unti-unti na itong nakakawala. Napatingin si Amaya sa bitak. Dahil kay Mang Isko. Hindi lamang siya, putol ng diwata. Marami na ang naniwala sa kanya. Tahimik si Amaya. Kung magpapatuloy ito, dagdag ng diwata, hindi na natin mapipigilan ang tuluyang paggising ng puwersang iyon. Napahigpit ang hawak ni Amaya sa kwintas. May paraan pa ba? Tanong niya. Matagal na hindi sumagot ang diwata. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Amaya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pag-aalinlangan. May isa pa, sa wakas ay sabi nito. Ngunit ito ay may kapalit. Ano iyon? Tumingin ang diwata sa kanya, diretso, matalim, ngunit may halong lungkot. Kailangan mong pumili. Nanlamig si Amaya. Sa pagitan ng ano? Sa pagitan ng iyong mundo at ng mundong aking binabantayan. Hindi agad nakaimik si Amaya. Kung pipiliin mong maging ganap na tagapamagitan, paliwanag ng diwata, hindi ka na maaaring bumalik sa dati mong buhay. Ang iyong ugnayan sa tao ay magbabago. Maaaring hindi ka na nila maintindihan o tanggapin. Napayuko si Amaya. Naalala niya ang kanyang ina. Ang baryo, ang simpleng buhay na kanyang nakasanayan. At kung hindi ko pupiliin, mahina niyang tanong. Magpapatuloy ang pagkasira ng balanse, sagot ng diwata. At maaaring mawala ang lahat. Tahimik ang paligid. Tanging ang hangin ang marahang dumaan sa pagitan nila. Sa kanyang dibdib, dalawang puwersa ang naglalaban. Ang kanyang puso bilang tao at ang kanyang tungkulin bilang pinili. Unti-unti siyang tumingin sa bitak sa lupa, sa dilim na unti-unting lumalabas. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi lamang ito laban ng liwanag at dilim. Ito ay laban ng pagpili. At ang kanyang desisyon, ang magtatakda ng kapalaran ng lahat. Matagal na nanatiling tahimik si Amaya. Sa harap niya ay ang bitak sa lupa, isang sugat sa puso ng bundok na patuloy na lumalalim. Mula roon ay sumisingaw ang malamig at mabigat na hangin, tila may sariling buhay ang dilim na unti-unting kumakawala. Sa kanyang tabi ay ang diwata, naghihintay. Walang pilit. Walang utos. Isang pagpili lamang. Dahan-dahang ipinikit ni Amaya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, sunod-sunod na bumalik ang mga alaala. Ang kanyang ina na tahimik na nagluluto tuwing umaga. Ang mga batang naglalaro sa gitna ng baryo. Ang mga simpleng araw na walang iniintinding panganib. Iyon ang mundong kanyang kinagisnan. Iyon ang mundong maaaring mawala. Kung pipiliin ko ito, mahina niyang sabi.
Wala na po bang babalikan? Hindi agad sumagot ang diwata. Ngunit ang katahimikan ay sapat na sagot. Unti-unting iminulat ni Amaya ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong iyon, wala na ang pag-alinlangan. Tinatanggap ko. Bahagyang nagbago ang hangin. Parang may isang bagay na gumalaw, isang tahimik na pagkilala mula sa bundok mismo. Sigurado ka ba? Tanong ng diwata sa huling pagkakataon. Tumango si Amaya. Kung ito ang tanging paraan para maprotektahan ang lahat, hindi ako uurong. Tinitigan siya ng diwata, matagal, malalim. At sa unang pagkakataon, ngumiti ito ng tunay. Kung ganoon, sabi nito, handa ka na. Dahan-dahang lumapit ang diwata. Itinaas nito ang kamay at inilapit sa dibdib ni Amaya, sa mismong kinaroroonan ng kwintas. At sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag. Napapikit si Amaya sa tindi ng enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Ramdam niya ang bawat ugat, bawat hibla ng kanyang pagkatao na tila binabago, hinihila sa isang bagong anyo. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang kanyang puso ay sumabay sa tibok ng bundok. At sa loob ng kanyang isipan, may mga boses, hindi malinaw, ngunit puno ng kahulugan. Tagapamagitan, tagapangalaga, tagapagbalanse. Napahawak si Amaya sa kanyang dibdib. Hindi na lamang siya nakikinig. Bahagi na siya. Unti-unting humina ang liwanag. At nang siya'y muling dumilat, ang mundo ay tila iba na. Ang hangin ay may kulay. Ang lupa ay may pulso. At ang bawat galaw ng kalikasan ay may kahulugan. Tapos na, sabi ng diwata. Ngunit ang tinig nito ay mas mahina na ngayon. Napalingon si Amaya. At doon niya napansin. Ang liwanag ng diwata ay halos naglaho. Anong nangyari sa inyo? Tanong niya, nag-aalala. Ang kapangyarihang ibinigay ko sa iyo, sagot nito, ay bahagi ng aking sarili. Nanlamig si Amaya. Ibig sabihin, ang aking tungkulin, putol ng diwata, ay unti-unting matatapos. Hindi agad nakapagsalita si Amaya. Hindi, bulong niya. Ngumiti ang diwata, payapa, walang takot. Hindi ito katapusan, sabi nito. Ito ay pagpapatuloy. Tahimik ang paligid. Ngunit hindi iyon nagtagal. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na ugong mula sa bitak sa lupa. Mas malakas kaysa dati. Mas mapanganib. At mula sa kailaliman, may gumalaw. Isang anino ang unti-unting umangat, mas madilim kaysa sa gabi, mas mabigat kaysa sa hangin. Napaatras si Amaya. Dumating na, sabi ng diwata. Unti-unting lumitaw ang anyo ng nilalang. Walang tiyak na hugis, ngunit may presensyang sapat upang magdulot ng takot sa sinumang makakita. At sa likod nito, naroon si Mang Isko. Ngunit hindi na siya ang dati. Ang kanyang mga mata ay ganap ng nilamon ng dilim. At sa wakas, sabi nito, nakalaya na siya. Napahigpit ang kamao ni Amaya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya natatakot. Ramdam niya ang lakas sa loob niya. Ang lakas ng bundok. Ang lakas ng balanse. At ako ang pipigil sa inyo, sabi niya, matatag ang tinig. Humangin ng malakas. At sa pagitan ng liwanag at dilim, ang huling laban ay nagsimula. Umalingaw-ngaw sa buong kabundukan ang malakas na ugong ng naglalabang puwersa. Sa isang panig, ang dilim isang nilalang na walang anyo,
ngunit may presensyang kayang lamunin ang liwanag. Sa kabilang panig, si Amaya hindi na lamang isang dalaga, kundi isang tagapamagitan, isang sisidlan ng kapangyarihan ng bundok. At sa pagitan nila, ang kapalaran ng lahat. Sumiklab ang hangin. Ang mga puno ay yumuko, ang lupa ay yumanig, at ang kalangitan ay tila nagdilim sa bigat ng enerhiyang bumabalot sa paligid. Hindi mo ito kayang pigilan. Sigaw ni Mang Isko, ang tinig ay hindi na lubos na kanya. Hindi ito para sa iyo o sa akin, sagot ni Amaya, matatag ang boses. Ito ay para sa balanse. Itinaas niya ang kanyang kamay. At sa sandaling iyon, tumugon ang kalikasan. Ang mga ugat ng puno ay sumibol mula sa lupa, pumalibot sa anino. Ang hangin ay umikot, at ang liwanag mula sa buwan ay tila bumuhos pababa, bumalot kay Amaya. Ngunit ang dilim, hindi umatras. Sa halip ito'y lumawak. Isang alon ng itim na enerhiya ang kumawala, dumiretso kay Amaya. Sa lakas nito, napaatras siya ng ilang hakbang, ngunit hindi siya bumagsak. Hindi na. Sa kanyang likuran, naramdaman niya ang huling presensya ng diwata. Mahina. Ngunit naroon. Hindi mo kailangang labanan ito ng mag-isa. Bulong nito. Napapikit si Amaya. At sa pagkakataong iyon, hindi niya hinigpitan ang kanyang lakas, kundi binuksan. Pinakinggan niya ang bundok, ang hangin, ang lupa, at higit sa lahat, ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Unti-unti niyang naunawaan, ang dilim ay hindi lamang kaaway. Ito ay bahagi ng balanse. Hindi kita wawasakin, marahan niyang sabi, nakatingin sa anino. Ibabalik kita sa iyong lugar. Sandaling tumigil ang lahat. Parang ang mundo ay nakinig. At sa sandaling iyon, ibinuka ni Amaya ang kanyang mga kamay. Hindi bilang panlaban, kundi bilang pagtanggap. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Hindi marahas, kundi mapayapa. Ito ay umabot sa dilim, bumalot dito, hindi upang wasakin, kundi upang pahupain. Unti-unting nagbago ang anyo ng anino. Ang galit ay napalitan ng katahimikan. Ang bigat ay napalitan ng balanse. At dahan-dahan, ito ay bumalik sa bitak sa lupa. Nagsara ang lupa. Nawala ang ugong, at ang hangin ay muling naging payapa. Napabagsak si Mang Isko sa lupa, hingal na hingal, ang kanyang mga mata ay unti-unting bumalik sa dati. Tapos na! Mahina niyang sambit. Tahimik ang paligid. Walang sigaw. Walang ingay. Tanging ang mahinang ihip ng hangin ang natira. Napalingon si Amaya. At doon niya nakita ang diwata. Ngunit ang anyo nito ay halos liwanag na lamang. Mahina, unti-unting naglalaho. Huwag, bulong ni Amaya, lumapit. Ngumiti ang diwata. Natupad mo, sabi nito. Ang hindi ko nagawa noon. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. Sagot ni Amaya, nanginginig ang tinig. Ngayon, marahang wika ng diwata, ikaw na ang bantay. Unti-unting lumabo ang anyo nito. At tandaan mo, ang balanse ay hindi lamang pinoprotektahan. Bahagyang nagliwanag ang paligid. Ito ay inuunawaan. At sa huling sandali, naglaho ang diwata. Tuluyang nawala. Tahimik si Amaya. Ngunit hindi siya nag-iisa. Ramdam niya ang bundok, ang kagubatan,
ang bawat hibla ng buhay sa paligid. At sa kanyang dibdib, may isang bagong tibok. Hindi na lamang kanya, kundi ng buong kalikasan. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga sugat ng lupa ay naghilom. Ang mga tao ay muling natutong ngumiti. Ngunit si Amaya, hindi na muling naging dati. Sa bawat dapit hapon, makikita siya sa gilid ng kagubatan, nakatanaw sa bundok. Tahimik, mapagmasid, isang bantay na hindi na kailangang kilalanin, sapagkat ang kanyang presensya ay bahagi na ng alamat. At sa tuwing iihip ang malamig na hangin sa kabundukan, may isang awit na maririnig, hindi na malungkot, kundi mapayapa. Ang awit ng isang diwata, na ngayon ay may kapalit na wakas.